Tuwing ika-24 ng Hunyo taon-taon, ipinagdiriwang ng San Juan City ang tradisyonal na Wata Wata Festival, isang makulay na selebrasyon ng kapistahan ni San Juan Bautista na sinasariwa sa pamamagitan ng masayang buhusan ng tubig sa lansangan. Subalit noong taong 2024, isang insidente ang kumalabit sa konsensya ng sambayanan at naging viral sa social media. Ang pangyayaring kinabibilangan ni Boy Dila o sa kanyang tunay na pangalan ni Lexter Castro. Sa gitna ng kasayahan, isang videong kumalat kung saan makikita si Lexter na may hawak na water gun at walang alinlangang binasa ng tubig ang isang delivery rider habang inilalabas pa ang kanyang dila. Isang kilos na maraming netizens ang itinuring na bastos, mapanghamak at walang pakundangan sa dignidad ng kapwa. Ang rider na basang-basa at tila hindi inaasahan ng buhos ay hindi nakaganti o nakapagdepensa sa sarili. Ang tagpong ito ang naging mitya ng pambansang batikos at moral na pagsusuri sa mga inakalang inosenteng pagdiriwang. Agad na sumiklab ang galit ng publiko sa social media. Kamusta mga bashers? Hey! Andito lang ako. Andito pa rin yung water gun ko. Ay. Aanda pa rin ako. Aantayin ko kayo dito sa San Juan. Tatandaan nyo. Ito, water gun ko na to. Keko! Kinundina ng maraming netizens ang ginawa ni Lester, hindi lamang dahil sa pambabastos kundi sa kawalan ng respeto sa mga manggagawang tulad ng delivery riders na kahit araw ng pista ay nagtatrabaho pa rin para kumita. Mabilis ang naging tugon ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Si Mayor Francis Zamora mismo ang naglabas ng pahayag at nagsabing hindi kukonsintihin ang ganitong uri ng asal. Hinanap at pinasurrender si Lester upang panagutin sa kanyang ginawa. Noong Hulyo 5, 2024, naganap ang inaabangang pagkikita ng dalawa, ni Lester at ng delivery rider, sa San Juan City Hall. Doon ay personal na humingi ng tawad si Lester, dala ang isang helmet at kapote bilang simbolo ng kanyang pagsisisi at pakikiramay sa abalang na idulot niya. Tinanggap naman ng rider ang kanyang paghingi ng tawad. Bagaman walang formal na kasong isinampa, ang insidente ay nagsilbing leksyon hindi lamang kay Lester kundi sa buong sambayanan na ang tradisyon ay hindi dapat maging lisensya para sa kawalang galang at pananakit ng iba. Matapos ang paghingi ng tawad, unti-unting nawala sa mata ng publiko si Lester. Hindi na siya muling nabalita o nagpakita sa media. Marami ang naniniwalang siya ay nananatili sa kanilang barangay sa Balong Bato, San Juan at tahimik na lamang na namumuhay matapos ang ingay ng kontrobersiya. Gayunpaman, ang alaala ni Boy Dila ay nananatili, hindi na bilang katuwaang alaala ng pista, kundi bilang paalala kung paano maaaring lumampas sa hangganan ng kasayahan kung walang disiplina at malasakit sa kapwa. Sa huli, ang insidenteng ito ay hindi lamang tungkol sa isang viral video. Isa itong salamin ng ating kolektibong pag-uugali bilang mga Pilipino, kung paano natin pinangangalagaan ang dignidad ng isa't isa, lalo na sa gitna ng kasiyahan. Ang tunay na diwa ng Wata Wata Festival ay pagbabasbas, hindi pambabastos, pagpapala, hindi panlilibak, naway magtuloy-tuloy ang pagkatuto, hindi lamang ni Lester kundi nating lahat. Pero teka lang, ano itong bagong balita na si Boy Dila nakakulong pala sa kasalukuyan kung walang kasong isinampa sa kanya mga binasa niya noong nakaraang taon na magtutulak sa kanya para makulong, ano't nasa loob siya ng kulungan ngayon. Yun ay dahil pala sa isa na namang bagong reklamong isinampalaban sa kanya na kung saan nambastos siya ng isang menor de edad na babae. Natagpuan si Boy Dila sa kulungan matapos itong makasuhan sa anti-bastos law dahil sa paninitsit sa isang menor de edad na babae. Ayon kay Boy Dila, nagawa niyang pambabastos dahil sa kalasingan. Ano yung nangyari? Ba't ka napunta rito? Wala sir, nakasuhan po ako ng anti-bastos law sir eh. Na? Anti-bastos law po. Pag sa pagsitsit po sir. May sinitsitang ka? Opo. Na babae? Opo. Na minor de edad sir. Ha? Minor de edad po. Oo, ay, bakit mo naman ginawa yun? Wala sir, ano lang po ako. Nadala lang po sa pagkalasing ko sir. At dahil sa wala na sa lugar ang pambabasa sa Wata Wata Festival noong nakaraang taon, literal na nagtakda ng lugar kung saan pwede lamang mambasa at pagmumultahin ng mga lalabag sa itinakdang panuntunan. Ito sana ay kasiyahan at selebrasyon pero noong isang taon, naging isa itong malaking skandalo dahil sa lala ng ginagawang pambabasa ng ilan na marami sa kanila ang sumobra na at hindi na nakakatuwa. Sa taong ito ay hindi na niya gagawin yung ginawa niya noong nakarang taon. Umaasa po ako na natuto na siya ng kanyang leksyon. At magsilbing leksyon po ito sa lahat ng iba na maaring gumagawa ng ganyan dati na hindi lamang nahuli,
Para hindi na ulit maulit ang skandalo sa naturang basaan, inamyendahan ng City Council ang ordinansang naglalatag ng patakaran. Simula June 24, 2025, pista ng San Juan, hindi na po pwede ang basaan sa kung saan-saan sa syudad dahil nagtalaga ng basaan zone. Ito ay mula sa P. Guevara Street, kahabaan ng Pinaglabanan Road hanggang sa N. Domingo Street na halos 1 kilometro ang haba ng basaan zone na babantayan ng halos 300 pulis para masigurong ligtas at walang gulo sa selebrasyon. Any other area outside this basaan zone, bawal. Pag kayo naman po ay pupunta na San Juan upang makipagbasaan, upang makipagdiwang sa aming kapistahan, welcome na welcome po kayo sa basaan zone. Bawal na din ang gumamit ng water bomb o yung ibinabatong tubig sa plastic at high pressurized sprayer, maliban na lamang sa mga pinayagang bombero. Bawal na ding magbukas ng mga sakyan para mambasa o sumampa at yugyugin ng mga sakyan at hindi nagbibiro ang kinasang parusa sa lalabag. 5,000 piso ang multa sa mga mambabasa outside of basaan zone na may kasama pang kulong. Kung minor de edad, 5,000 piso din ang multa ng kanilang mga magulang. Sa barangay din mismo ni Boy Dila, bawal na din ang basaan. Wala na yung diwa ng basaan ng San Juan. Tradisyon yun eh. Batang paslit pa lang ako, may basaan na eh. Ang Basaan Festival o mas kilala ngayon bilang Wata Wata Festival ay isang makulay na pagdiriwang na ginaganap tuwing ika-24 ng Hunyo sa lungsod ng San Juan sa Maynila bilang paggunita sa kapistahan ni San Juan Bautista. Nagsimula ito bilang isang formal na festival noong taong 2003 na isinulong ng lokal na pamahalaan upang buhayin at ipagdiwang ang pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng simbolikong pagbabasaan. Isang gawaing hango sa pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesucristo. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng basaan ay naging isang engrandeng selebrasyon na kinabibilangan ng street dancing, prosesyon at iba't ibang pagtatanghal na nagpapakita ng kasiglahan at pagkakaisa ng mga mamamayan. Bagaman formal nang itinatag ang Wata Wata Festival noong 2003, may mga ulat na ang basaan bilang tradisyong panrelihiyon ay matagal nang isinasagawa sa ilang barangay ng San Juan. Sa kasalukuyan, ito ay hindi lamang isang relihiyosong selebrasyon kundi isang masayang pagdiriwang ng kultura at pagkakakilanlan ng lungsod. Sa pamamagitan ng festival na ito, ay ipapasa sa bagong henerasyon ang kahalagahan ng pagbabalik loob, pagbibinyag at pagbibigay saya sa kapwa, mga pagpapahalagang nakaugat sa diwa ni San Juan Bautista. Ang basaan ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng modernisasyon, ang pananampalataya at tradisyon ay patuloy na nabubuhay sa puso ng mga Pilipino.